Nangaral kami. Parang ibig niya sabihin gano'n. Bayaran nyo kami. Karapat dapat namin anihin niya kasi kami nagpagal, nagtrabaho. Yun ang ibig niya sabihin eh. 9:11. Nagtanim kami sa inyo ng mga espiritual na pagpapala. Ayun lumabas yung contents at pinagtutukoy ni Pablo. Ibig sabihin, malaking bagay ba kung umani naman kami ng mga material na pagpapala sa inyo? Big deal ba yan? Usapin ba yan? Nagsabog kami ng salita ng Diyos. Eh, hirap-hirap gumawa ng paksa. Hindi ka pwedeng hindi gagawin. Ikaw tatayo sa susunod na linggo. Obligado ka. Eh, yung bang bigyan ako ng kapirasong anumang material things na yan eh, masama ba yan? Hindi ba ako karapat-dapat doon? Yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kung naghasi kami ng espiritual, ay dapat naman kami tumanggap ng material. Ano man yan, kasama dyan yung pera. Kita niyo na? Yun yung sinasabi doon sa Mateo 8:9-10 na, 8:9-10-11 na, huwag kayo magdala ng ginto, ng pila, huwag kayo magdala ng ganito, ng pangyapak ng tungkod. Bakit? Yung tuturuan nyo, yun ang magpupruban. Kita niyo na? May tungkulin pala. Yes. If we have some spiritual seed among you, ano yun? Yung salita ng Diyos. Is it too much if we reap a material harvest from you? Usapin ba yun? Mateo 4:4. Datapot siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. May pagkain pala tayong espiritual. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Kaya nga, kung inihahayag ito ng mga tagapangaral sa lahat ng mga kapatid, ang pagkain espiritual, pakainin nyo rin kami. Yun ang ibig sabihin. Ng ano? Ng material, hindi spiritual. Material naman ang mapapakinabang. Kaya may mga kapatid na talagang sumusuporta. Malalaking puso nitong mga to. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi na sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kailangan natin itong lahat. Kaya nga kung sino yung nagpapagal dito, tulungan nyo naman. Yun ang ibig sabihin. Buhayin nyo naman para hindi umalis. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. 9:12. Kung ang ibang mga mangangaral ay may karapatang tumanggap, amen, mula sa inyo, hindi ba't lalo na kami? Sabi ni Pablo. Ngunit kahit may karapatan kami, hindi kami humingi sa inyo. Yun yung sinasabi ko kanina. Nakakahiya eh. Oh, nangaral ako dito, akin ibayad. Hindi namin gagawin yun. Kayo magkukusa mo. Hindi namin gagawin. Bakit? Nakakahiya. Yun yung sinasabi ni Pablo eh. Mag-automatic naman kayo. Yun ang ibig sabihin. Hindi namin gagawin yun. Hindi kami humingi sa inyo. Anong ginawa? Tiniis namin ang lahat. Para upang sa ganoon ay walang maging hadlang sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mas mabuti pa tumahimik ka na lang. Kaysa yung magsabi ka pang, ay, pahingi ako nito, hindi po ganun. Nakakahiya. Lalabas mukha ka pang pera pag hindi naintindihan ko nung iba. If others be partakers of this power over you, are not we, brother? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Hindi nyo ba alam, sabi ni Pablo, na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? Sino sinasabi? Yung mga Levita sa Old Testament. At ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa bagay na inialay sa altar. So ang ibig niya sabihin, ano ba yung trabaho namin? Maglingkod sa Diyos. Maglingkod pala sa Diyos eh. Ay di pa kainin nyo kami ng physical. Kasi nga puro paglilingkod sa Diyos ang aming ginawa. Do you not know that they which minister about holy things live on the things of the temple? And they which pray to the altar are partakers to the altar? Napakaganda ng ibig sabihin ni Apostol Pablo. Sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga tumanggap ng magandang balita, sino? Kayo, members, ay dapat tumulong. Saan? Sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Yun yung pananagutan ng isang members. Papakainin nyo kami, sa madaling salita. Hindi ito takda, hindi ito utos. Ito yung nasusulat. Meron tayong ugnayan as tagapagturo, as members, may ugnayan yan. Yan yung sinasabing love one another.
Hindi mo pababayaan yung isa. Nakita mo lang nahihirapan, hindi tulungan. Hindi po ba ganun? Sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. At hindi lang isa ang naka-assign dito. Lahat ng members. Ayan o. Sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga tumanggap ng magandang balita dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangarap. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Ito yung ginagawa ng iba. Kaya matagumpay, magtataka ka, aba, ay wala naman trabaho are, sabi sa Batangas. Wala naman trabaho are, pari na are, ay kaganda-ganda ng kotse. Diba? Aircon pa ang bahay, yung asawa ay pabalik-balik sa Canada. O, bakit ganon? Kasi nga, yung members na tinuturuan, sila yung nagpo-provide mo. Tanong, ganon ba kami? Mga tumatayo dito lahat, may hiningi pa kami sa inyo. Wala po eh. Diba? Si Brother Nelson may sinabi ba? Hindi. Nagtitiis kami. Bakit? Nakakahiya. Yun yung ginagawa ng iba kaya hindi pinapangaral. Ako hindi. Wala akong katatakutan kahit saan ako makarating. Ipapangaral ko yan kasi yan yung nakasulat. Ano? Kaya yung sinasabi ko kanina, matalim ang ibanghelyo sa Bulacan. Magpapantingan-tingan nila sa akin. Bakit? May talata eh. Kahit nanay ko, nagagalit sa akin. Nanay ko yan, ha? Wala akong sasabihin kahit tita-tita ko. Basta may talata. Ngunit hindi ko ginamit ang karapatan kong yan, sabi ni Pablo. Hindi ako sumulat sa inyo upang magbigay kayo sa akin ng tulong. Bakit? Nararamdaman niyo dapat ako. Ang sinasabi ni Pablo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maalis ang karapatan kong ipagmalaki ito. Ito mo nga, nakakahiya sa isang tagapangaral mo. But I have not used any of these rights, and I am not writing this in the hope that you will do such things for me. For I would rather die than allow anyone to deprive me of these books. Hindi gagawin niya ng isang maliban kung makapalang mukha. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ko kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. If now I am declaring the good news, it is still no reason for me to boast. For necessity is laid upon me. Really, who is me if I did not declare the good news? Hindi kami makaalis dito lahat ng tagapangaral. Magtiis ka dyan, kaya suportahan ka o hindi, magtiis ka kasi yan ang tungkulin mo. Yun ang parang sinasabi din. Ano po? Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maaasahan akong gantimpala. Ngunit ang totoo, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawain ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Kaya hindi makalayas yung mga tagapangaral nakabilanggo sa Ebanghelyo. No? Yung mga umalis dyan na nag-abroad, kawawa sa Diyos yan. Iniwanan ng ating mga kawan, kawawa sa Diyos yan. Magsisisi ang mga yan. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. 1 Corinthians 9:18. Ano ngayon ang gantimpala ko? Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan na ako hindi nagpapabayad sa aking pangangaral na magandang balita. Kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito. Bakit? Hindi nga magsasabi yan. Hindi sasabihin ng isang tagapangaral yan. Kayo ang magpupusang magbigay. Ano po? Yan yung sinasabi ni Pablo na hindi nagpapabayad. Nakakahiya kasi talaga. Ngayon, kung alam ng isang members yan, automatic yun. Gagampanan niya yung iyang gawain na yan kasi ako may tungkulin para sa aking preacher. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel I may offer it free of charge, and so not make use of my rights in preaching it. Sa alimang bayan o nayon na inyong pupuntahan, sabi sa 10:11, umanap kayo ng taong malugod kayong tatanggapin sa kanyang bahay at makitali kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo. Whatever town or village you enter, search for some worthy person there and stay at his house until you leave. Sa pagpasok ninyo sa tahanan iyon, pagpalain niyo lahat ng nakatira roon, sabi sa mga apostol. Huwag silang magdadala ng kung ano-ano, papakainin sila doon, sa tutuluyan nila, pwede silang patuloyin doon. I-bless daw nila yung bahay.